Okay, so game. Final and last. Ang dami rin pala natin ganito. Pero hindi ko na-expect na halos magkasing dami yung full size natin sa ganito. So unahin na kaagad natin tong mali kong bili. Sabi ko kasi mura, bata mura. At yung pagdating sa akin, membrane, pero I mean, okay naman siya. Okay siya pag mabubuksan natin. Kaso ayaw magpabukas. Ayun. Ito. Ayun, membrane keyboard. So, hindi ko siya masasabing kasama dapat siya dito, pero kasi, ayan, so, wala talagang tunog. Wala talagang tunog kasi membrane keyboard nga. Oh. So, dual siya, pero siguro pasado sa akin to, kasi ako yung may ano. Hindi ko nabasa, pero kung nabasa ko yun at nano ko ayun, hindi, pero sa akin okay sa akin to. So membrane keyboard, parang 900, nasa less than 1,000 plus, all goods. Pero again, walang tunog yan hindi siya mechanical keyboard. Okay, so yan yung una natin. Inuna ko na yan kasi yan lang yung bukod tanging naka-box. Yung iba hindi naman. At uy, mabas. At talo na tayo. At napansin ko rin, dahil nag-ayos-ayos tayo ng keyboard, so halos lahat ng yung TKL natin, puro ganito kulay. Well, except dito. So, itong nakalatag dito, plus itong nasa gilid, natatanggal kasi. Natatanggal. So, pare-parehas ng colorway. Oh. Di ba? Ayan. Tapos yun sa baba. Okay. So, unahin na natin itong Phantom. Para malagay na natin sa gilid. Phantom okay sa akin. Phantom Plus. Nandiyan na naman siya. Nagmimiyaw. So, okay na. Tumahimik na siya. Okay, so, Phantom Plus Elite 87 keys. Okay siya. Okay sa akin to. Ang issue ko lang, medyo mahal ko talaga to nakuha. Hindi ko sure kung dahil sa kasi naghahanap ako ng mga panahon na yun, naghahanap ako ng pwedeng ipalit dito sa Keychron. Ang nangyari is, kakahanap ko, sabi ko, gusto ko talaga nitong Phantom Plus. Nung dumating lang sa akin, medyo siguro na medyo mataas yung medyo mataas yung ina-expect ko sa kanya. Pero okay lang naman, hindi naman siya pangit hindi siya pangit. Mataas lang yung expectation ko sa kanya kasi doon sa mga pinag-check ko. So, yun. Yun lang siguro naging issue ko sa kanya. Pero other than that, okay naman siya sa akin. So, yan. Tecno, Phantom Plus. Techwear pala, Tecno. Techwear, sorry. Techwear, Phantom Plus Elite. Yan. Okay. So, tabi na natin yan. And, punta tayo dito sa pangalawa na kaparehas niya ng kulay, which is Attack Shark M87. Wala akong pinilitan, kaya nga tulad ng sinasabi ko, medyo mataas yung expectation ko dun sa Techwear kasi nga, yung mga keyboard na nasa tig to 2,000 plus range, 2,000, 2,500 range, sabi mo ng 3,000 range, is mas, eto na lang, Attack Shark M87. Ang ganda rin naman ang ganda rin naman ng build, ang ganda rin naman ng keycaps, ang ganda ng switches. Pati yung tunog maganda rin. Pero yung quality nito, medyo malambot siya compared mo dun sa iba. So siguro dito nila binawi yung expenses nila, yung base. Pero again, yung okay naman siya. Hindi mo naman syempre gaganunin yung keyboard mo, di ba? Pero yun lang sinasabi ko. Ayan, parang nasa 2 something lang to. Okay, so, pero still good sa akin to. Good sa akin yun. Para sa presyo niya, sobrang swak to. Ito. Attack Shark. Attack Shark na naman. Oo, Attack Shark yun eh. So, Attack Shark K86. Siguro pas ako dito. Dapat sasabihin ko oo. Kasi pilit to eh. Ayun, pilit to. Ay, dito na tayo. Pilit eh, oh.
pilit to. Bukod sa pilit na to, siguro hinahabol nila yung, kasi ito yung ano yung mga panahon na kasabay ng Lang 2. Hinahabol nila tong LCD screen na to. And yung LCD screen na yan, pag binuksan mo, ganito lang ang itsura niyan. Oh, yan. May pating, natatawid-tawid. In-upload ko lang yan. So, wala naman siyang masyadong ano yun. Oh. Wala naman siyang pagbabago eh. Kasi kamukha siya ng ano. So, feeling ko feeling ko hindi ko sinasabi. Feeling ko kinopya nila yon, or baka hindi ko alam kung sino nauna, pero dahil nauna sa akin lang to, so mas pabor sa akin lang to, kaya since para naging copyright, hindi copyright, para naging kinopya niya para sa akin, naging kinopya yun. Kaya pa sa akin to. At saka ito the same time. Medyo weird. Anim yung ano dito. Pero again, kung kailangan mo ng numpad, maganda to kasi pwede mong gamitin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At dahil may numpad din ako, so again, pass sa akin to. Hindi naman hard pass lang. Hindi ko naman masyado trip yung may lang to eh. So, yan. Dito tayo. Isa pang pass. Diyos ko, ewan ko. Ito yung pinakauna kong dismaya. Sabi ko, bang pangit ng tong keyboard na to. Ang ganda niya nung tinitingnan ko siya. Tapos in-order ko, dumating. Sabi ko naman, keyboard to. Ito nga, kaya sabi yung mga nag-request ng mga Aula, sumunod nun. Sabi ko, may ano ba yun? Ito kasi yung una kong Aula na keyboard. Tapos hindi ko pa mabaklas. Mababaklas siya, pero kailangan mong gumamit ng puwersa. Hot swap, hindi ko nga sure kung hot swapable. Pero nakalagay kasi hot swapable eh. Pero yan. Aula, anong model nito? Hindi ko sure, wala nakalagay. Basta ganyan yung keyboard na Aula. So, sa akin to. Saka medyo sabog yung ano yun. Tunog. Maganda yung itsura niya. Tapos yung base niya rin, magaang naman. Pero, ano eh. Basta pass sa akin to. Ayan, pass. So, dito na tayo. Kaya ito yung mga nilagay natin kasi ito yung medyo mga paborito natin. Magsisimula na tayo siguro dito. Nahin na natin to. So, yan. Zuya GMK87. Piling-pili itong mga parts na to. All black build. Nagawin nga rin ng dalawang video to. Yung Zuya, kasi nga mga alikabok. Yan. Zuya GMK87. Tinuon nyo naman, ang ganda ng quality, men. Ang ganda rin ng tunog. May isa lang akong issue dito na may solusyon naman. Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagagawa. Ewan ko kung nakikita nyo. Kita eh. Ayun o. Hindi mas kita dito. Ayun o. May nakaangat eh, 'di ba? Kung hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero itong part na 'to nakaangat. Bakit nakaangat? Kailangan may foam kasi sa buklasin natin. Ang hirap kasi ilagay nito eh. May foam kasi sa ilalim, which is ayun. So kailangan tanggalin 'yun, or foam or plastic. Yan, kailangan tanggalin para sumabi yung pagkakalagay ng switch. So yun lang naman isang issue ko. Kaya ako siya naging issue kasi tamad akong magbaklas. Tinatamad ako magbaklas ng keyboard. So sasabihin na may nag-comment pa, sabi hindi ko sinabing ko mahilig lang ako mag-collecta ng keyboard, pero hindi ako mahilig mag-mod. Yan. Okay, so yan. Pero ang ganda ng tunog nito. So yun. Ayun lang. Pero GMK87 again, good sa akin to. Yun lang yung issue nun. Kailangan ko lang baklasin. Pag nagka-time siguro, ipapush natin yan. And, eto na muna. Raklam ang Pro. Goods din sa akin to. Ay, sila ng keyboard natin puro black. Kasi, again, tiniterno natin dun sa desktop ko. Kasi anytime naman pwede naman natin palitan yung switch niyan. Kaya, every time na magbibili ako pala ako ng keyboard, tumitingin ako ng TKL. Pag nakakita ko, ang ganda ng white, ang ganda ng ganito. Kaso sabi ko pag i-build ko na, parang sabi ko, mas black na lang. Stick na lang tayo sa black. Ito yung ginawa ko, parang ng reference ng A4 Tech. Tingnan nyo, A4 Tech vibes. At dahil dyan, meron akong nabasang comment, nakakasagot ko lang. Paano daw palitan yung time?
Download yung software. Pagka-download yung software, kaya nga hindi ko na din na-download yung software kasi halos pare-pares lang naman. Pero anyway, going back dun sa tanong niya, paano palitan yung time na nandito? Kasi kung bubuksan natin to Bluetooth. Kung bubuksan yan, napalitan ko na to yan eh, itong rack na lumalabas. Kasi dapat nakalagay dyan yung time, tapos kung naka-Bluetooth ka, kung naka-wired ka, or yun. Pero yan, cute lang nung rack. Pero pwede mo mapalitan yan. Pag download mo ng software, off ko lang. Pag download mo ng software dun sa TFT, which is yun sa screen, punta ka dun, click mo lang yun, and then yun says, or time SYS, time sync. Pagka-click mo nun kung anong time sa PC mo, yun yung lalabas dito. So, quick lang. Okay, so, again, rack lamp ang Pro Max, fully paid. Very goods. Good sa akin to. Tapos, ito yung mga paborito natin dati. Well, actually, paborito ko pa rin naman siya ngayon. Medyo lang kasi feeling ko na overuse ko na siya at hindi ko ma-review or hindi ko hindi ko ma-testing yung ibang keyboard. Para halimbawa, may tanong ng ganito, bakit ganito? Kaya nga nababad ako sa sa Lang 2. So, feeling ko pwede ko nang i-graduate tong Lang 2 tsaka to. Kaya nag-graduate ko na sila dahil nga medyo matagal ko na sila nagamit. So, Keychron, Keychron K8 Pro. Pinalitan ko tong switch nito. Yan. Kaya makikita nyo, may specialize yan. Nandyan si Ohab, si Adu, o si Grande ba? O tama, si Grande, tsaka si Venti. Which is yung pangalan ng kotse natin, dapat nga nandito si Adu eh. Kasi si Adu, which is Grande, tapos si Ohab, tsaka si Venti. Ayan. Pinasadya pa natin yan, pina-customize natin yung keycaps. Anyway, so yan, K8 Pro, sobrang good sa akin. Mabilis lang. Hindi ko matandaan kasi yung switch. Alam ko Gateron Red. Gateron Red nga. Yan. Pero kasi, pero nga, tumalo na tayo sa Ako. Pero bago tayo pumunta sa Ako, which is yung ginagamit ko ngayon. Pero again, K8 Pro, sobrang goods pa rin ito. Ito nga ginagamit niyan eh. Kung kilala nyo ba si Cobrador? Kung hindi nyo kilala si Cobrador, kilala nyo na sila ngayon. Yan. Oops. Okay. So, gilid muna natin to. Lang to, sobrang ito yung keyboard talaga na walang tatalo actually hanggang ngayon. Para sa akin nakakatawa pa dito. Di ba nagpag-giveaway tayo nung December yata, di ko matandaan. Feeling ko December. Nagpag-giveaway ng December. Since medyo na-curious ako kung ano sa pinaggagawa ko dito, nagpalit ako ng switch, ng keycaps and all. And yung order nating Lang 2 na switch, ay Lang 2 na gray, tinesting natin dito, as in, parehas out of the box. So, meaning to say, maganda na talaga ang Lang 2 out of the box. Kaya nga, pag tinatanong sa akin, sa presyuhan lang sa presyuhan, ang hirap talaga talunin. Kasi kita mo naman, ang ganda na ng quality niya eh. Ayun o. Well, hindi to yung original na blue Pilitan natin, medyo mas dark tong blue na to. Hindi ko trip yung blue na yun, kaya pilitan natin. Pero yan. Ang ganda na ng quality, kaya mahirap yung talaga tapatan. Although you may na-experience ko naman yung mga issue na sinasabi nyo. Tulad ng di nagko-connect, di nagcha-charge. Pag ganun, ginagawa ko lang naman, nire-reset ko. Medyo hassle lang kasi every once in a while, kailangan mong gawin yun. Pero wala eh. May ganun talaga. Pero dapat hindi mangyayari. So, feeling ko software fix. Kaso wala pa sila nilalabas. So, it's either magwa-wired ka para hindi mo experience yun or try mode ka, which is yung wireless or yung dongle or yung Bluetooth. Pero yun, makaka-experience ka ng ganun. Yung di pagko-connect, yung gagawin ko lang is i-wired mode ko, or pipindutin ko lang to, babalik ko sa wired, and then balik ko sa wireless, ko-connect naman siya again. Medyo yun nga, medyo hassle lang, slight hassle, hindi naman talaga siya hassle, medyo slight hassle lang kasi hindi mo naman dapat siya gawin kasi nga kaya nga nag-wireless para hindi mo na pindut-pindutin. Pero ayun. So, Lang 2, sobrang sulit na keyboard. Siguro dahil nga naputol na
Ako na yung magre-reklamo. Naputol tayo sa magre-reklamo. Ako na yung magre-reklamo dito sa... Di ko alam, ayusin natin tong settings ng nung camera, nung 860-700. Nag-overheat talaga eh. So, lumalabas na temp heating something. Pero anyway, so separate video naman yun. Ayan. Okay lang natin. Wait. Oops. Okay. Tumutuloy naman. So, ba't nga nag-overheat to? Anyway, so yan. Yun lang to. Siyempre, good sa akin yan. And dito na tayo sa last. Sorry na po. Medyo natamaan yung isa nating keyboard. So, ito yung gamit ko ngayon. Ako na Mons Geek M3W. M3W meaning M3W wireless. Yung mga ako kasi na ganito dati, yung wala naman na wireless. So, since lumabas to, medyo bago natin to nakuha yan. Solid. Sobrang ganda nito. Tapos, aluminum din siya. Hindi ko matandaan yung presyo, pero ang ganda nitong keyboard na to. Yun nga, ang mabigat din. Kung mapapansin nyo doon, hindi kita sa ano, pero mabigat siya. Tapos, ang medyo weird lang dito. Maganda dito. Ang medyo weird lang sa kanya. Ayan o. Oo, sabi wireless siya, pero kasi nung hinahanap ko, sabi ko bakit wala. So, nag-check ako ng manual. Eto. Napakita naman natin sa video niyan, pero ayun, yung on-off switch niya nandito sa caps lock. So medyo weird, pero ayun yung ano na yun. Ayun yung siguro yung pero tinago nila no. Di ko alam kung magiging maganda kasi tinago nila para aesthetic tingnan or medyo magiging hassle kasi kailangan mo open yung caps lock. Gising na yung mga aso ng kapitbahay at nagtatahulan sila. So, feeling ko kailangan na natin tapusin. So, para sa gantong layout, which is TKL. So, ito yung pinaka-okay pa rin sa akin. For now, Pero, syempre, before lang to, tapos naglipat-lipat tayo. Yan. Ako, M3W. So, dito na natin tatapusin yung video. Sobrang goods yan. Ito yung ginagamit ko ngayon. Okay? Bye and babu.